Full story sa away ni Kim Chiu at kapatid na sila Kambini hanggang sa ngayon at update sa kaso laban sa kapatid. Traitors, backfighters, users. Yan ang mga katangiang nabanggit ng personal feng shui master ni Kim na si Johnson Chua sa kanyang 2024 Chinese New Year predictions video for the Year of the Wood Dragon ng mga taong dapat niyang ingatan. Ikinagulat ito ni Kim dahil alam niya na nagkakatotoo ang mga predictions ni Johnson sa kanya. Sa mga oras na yon ay hindi na rin siya mapalagay at malalim na ang mga agam-agam na kanyang nararamdaman. Nagbabala ang feng shui master kay Kim na mag-ingat sa taong gustong umabuso ng kabaitan niya, lalo na sa mga may intensyon na magnakaw ng pagmamay-ari niya. Dahil dito, hindi na matigil ang pangamba ni Kim at napareact na lang at sinabing magkakaroon pala siya ng trust issue sa taong iyon. Sumagot na lang si Lakam at sinabing ayaw niya ng ganoong mga bagay. Ngunit lingid sa kaalaman ng publiko, mayroon na palang nangyayaring malaking problema sa kanilang pamilya na kinasasangkutan ng kanyang ate Lakam na kasama niya rin noong ishoot ang episode na yon. Taong 2023 pa kasi nagsimula ang issue ng magkapatid na may kinalaman sa pera. Ayon kasi sa mga nailabas na kwento, matagal nang inaayos ni Kim ang problema ng kapatid niya, lalo na ang pagkalulong nito sa kasino. Malaking halaga na rin kasi ng pera ang nawawala sa kanila dahil sa pagsusugal nito. Nagbago ang takbo ng buhay ni Lakam noong 2023 nang mabalita ang pagsugod sa kanya sa ospital na siyang ikinalungkot ni Kim dahil nangyari rin iyon sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Napasok siya sa ICU at napag-alaman na nagkaroon si Lakam ng bacterial meningitis, isang malubha at nakamamatay na impeksyon ng mga membranes na nagpoprotekta sa utak at spinal cord na nailalarawan sa biglaang pagsisimula ng lagnat, pananakit ng ulo at paninigas ng leeg. Biglaan ang nangyari kay Lakam noong mga oras na yon at ikinatakot ni Kim ang posibilidad na mawawala ang kanyang ate. Siya lang kasi ang tanging kapamilya na kasama niya sa araw-araw sa loob ng ilang dekada niya sa showbiz na nakakaalam ng lahat, schedule, pera, investments. Kung maagang kukunin si Lakam sa kanya, hindi alam ni Kim kung ano ang mangyayari sa kanya at kung ano rin ang kanyang gagawin dahil ang kapatid lang niya ang nagpapadali sa kanyang trabaho dahil naging all-around ang trabaho ni Lakam kay Kim. Personal assistant, business manager, lahat na ng tulong na kailangan ni Kim ay kayang punan ni Lakam. Makalipas naman ang ilang araw sa ICU, nagkaroon ng isang himala at biglang nagising ang nakomatose na si Lakam. Dito na rin nagsimula ang sinasabing pagbabago sa kanyang pamumuhay. Dahil YOLO, o you only live once, naisip ni Lakam na mabilis lang ang buhay ng isang tao. At sa mga oras na yon ay alam niyang hindi pa niya nagagawa ang ilang mga bagay sa kanyang buhay. Naging usap-usapan ang tungkol dito dahil hindi masyadong nakikita ang interaction ng magkapatid. Humantong din ang hindi pa kumpirmadong issue noon sa pag-unfollow nila sa isa't isa sa social media. Nang makita ng mga netizens ang pangyayaring iyon, doon lang nila naisip na matindi ang awayan na nangyayari sa pagitan nila. Laking gulat na lang din ng mga fans na totoo pala ang chismis na lumabas noon tungkol sa kanilang dalawa at pera ang naging rason para magkaroon ng lamat ang relasyon nila bilang magkapatid. Hindi nga inasahan ng mga netizens na mismong si Lakam pala ang taong tinutukoy sa pangitain ng personal feng shui master ni Kim. Labis ang sakit na naramdaman ng mga ito dahil mismong kapamilya at kadugo na pinagkatiwalaan ni Kim ng mahabang panahon ang manloloko sa kanya. At dahil lumalaki na rin ang issue tungkol sa panloloko at pagnanakaw na ginawa ng kanyang kapatid, minabuti ni Kim na maglabas ng opisyal na pahayag sa pamamagitan ng Star Magic Philippines, ang talent management company na nag-aalaga kay Kim para tuldukan ang chismis. Aniya, I am issuing the statement with a heavy heart and with deep respect for the truth and for the people who have supported me throughout my career and my business journey. After careful consideration and months of internal review, I have made the difficult decision to file a legal case for qualified theft against my sister Lakambini Chiu in relation to serious financial discrepancies
discovered within my business operations. This decision did not come easily. It is one of the most painful steps I have ever taken in my life. As many know, I built my business ventures with hard work, passion, and trust in the people I love. Unfortunately, substantial amounts connected to my business assets were found missing. These discoveries forced me to take formal action to protect not just my company, but also the livelihoods of the people who work with me and the integrity of everything I have built. This is a private family matter that has now become a legal process. I am choosing transparency, responsibility, and accountability, not only for myself, but also for the brand and community that has supported me from the beginning. I ask for understanding, respect, as our family navigates this very difficult chapter. I am hopeful that through the proper legal channels, clarity and fairness will prevail. Despite this painful situation, I remain committed to my work, my supporters, and the continued growth of my business ventures. I also continue to pray for healing and resolution for everyone involved. Thank you for your support, compassion, and respect during this time. Hindi nga nagtagal ay nagsampa ng kasong qualified theft si Kim laban sa kanyang nakatatandang kapatid na sila Cam. Kasama ang kanyang legal counsel, isinampa nila ang kaso sa Justice Cecilia Munoz Hall DOJ Building sa Quezon City. Ang qualified theft ay isang criminal offense sa ilalim ng Revised Penal Code at tinatratong iba sa simple theft. Bagamat ang simple theft ay kinasasangkutan ng pagkuha ng pag-aari ng ibang tao ng iligal, nang hindi gumagamit ng puwersa o pananakot at sa layuning makakuha. Ang qualified theft ay karaniwang kinasasangkutan ng mga karagdagang pangyayari na nagpapalala sa krimen. Ang qualified theft ay nangyayari kapag ang nagkasala ay nagsasamantala o nagtaksil sa pagtitiwala ng isang tao para makuha ang pagmamay-ari ng iba. Ang kasong isinampa laban sa kapatid ay kasalukuyan pa ring nasa ilalim ng preliminary investigation. Nasa kamay na ito ng mga prosecutors para sa isang evidence-based review. Hanggang sa ngayon din ay marami ang naghihintay sa reaksyon nila Cam sa reklamong inihain ni Kim laban sa kanya. Matapos din kasi ang balitang pag-unfollow niya sa kapatid, hindi na nakita pang nag-post sila Cam sa kanyang social media. Ang huling post nito ay noon pang June 16, 2025. Halos 6 na buwan bago mangyari ang pagsasampa ng kaso sa pagdiriwang nilang magkakapatid ng Father's Day. Napansin din na simula noong mangyari ito, inoff na rin nila Cam ang comment section sa lahat ng kanyang mga posts sa Instagram. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.